Mainit na balita. It appears that the Ombudsman acted upon the recommendation of the committee. What I know is that the House or the committee itself did not file any complaint. Talagang tingin nyo sa taong bayan ay tanga. You are just playing words. Iniikot-ikot nyo lang. Oo, hindi mo nireklamo. Pero ang pinasa nyo dyan, puro complaint na galing sa House. So, tapos nirekomenda nyo na sampahan ng kaso itong si VP Sara. Oh, anong kalokohan yun? Kailangan mo pa ba maging grade 3 para maintindihan mong niloloko ka na itong mga ito? Sige, diretso na po tayo sa balita. Don't you find it suspicious that the Ombudsman will identify the House as a complainant? Bakit nga, 'di ba? Pero again, ang sasagutin ko lang sa inyo yung factual na meron ako. Ang mga tanong na yan, tatanungin ko din. Bastos! Ha? Eto, ulit. Spokesperson tinatanong, yung ihahain sa Ombudsman, ang complainant, bakit tinuturo ang House? Bakit ang nagrereklamo ang tinuturo ay ang mga congressman? O etong bahay ni Tambaluslos? Ang sagot nyo sa tanong ay tanong din. Bakit nga ba? Antindi. Ito ang spokesperson. Matanong ko na rin kayo. Ilagay nyo na rin sa comment section. Type nyo yung makeup, type nyo. Ayos ba? Gumanda naman. Sige, diretso sa balita. Tatanungin ko din. Hindi ang House of Representatives ang naghain ng mga reklamo laban kay Vice President Sara Duterte. Anong balita? Hindi ang House o hindi ang House of Tamba ang naghain ng reklamo, ng complaint laban kay VP Sara sa Ombudsman. Okay? Huwag nyo kakalimutan. That is very important. Sa Office of the Ombudsman, kaugnay ng umano'y maling paggamit sa confidential funds ng kanyang tanggapan at Department of Education nang ito pa ang kalihim nito. Binigyang din ito ni Attorney Princess Abante, tagapagsalita ng House of Representatives. Ito ay matapos lumabas ang direktiba ng Ombudsman sa Office of the Vice President at mga isinasangkot na kawani ni VP Sara at DepEd kung saan pinaghahain ang mga ito ng counter affidavit at iba pang supporting documents kaugnay ng mga aligasyon laban sa kanila. Sa direktiba, ang House of Representatives Committee on Good... Ako sa tingin ko, sa tingin ko lang, hindi bobo ang Ombudsman. Kasi diyan pa lang alam mo political. Bakit mo ko-questionin yung confidential funds ni VP Sara? Sa lahat nga, siya halos ang pinakamababang confidential funds compared kay Marcos. At doon pa sa ibang mga secretary, etc., lahat po yan meron. Siya ang pinakamababa. And I don't think na ganun ka-stupid itong Ombudsman para maniwala dito sa pakana ng House. Kasi alam naman nila yung katotohanan. Diba? Bakit si VP Sara lang ang inaay? Siya lang ang talagang fino-focus. Nililaser, kumbaga. Sara tayo. Sara, sirain si Sara. Ganun. Diba? Unless may political ambition din yung magdidesisyon dyan sa Ombudsman. Pero I don't think so. Government and Public Accountability ang complainant, pero ang ipinadala ng Kamara sa Ombudsman at iba pang ahensya ng pamahalaan ay kopya ng committee report ng House panel kaugnay ng isinagawa nitong legislative inquiry sa utilization ng confidential funds ng OVP at DepEd. Nakasaad sa committee report ang rekomendasyong maghain ng kaukulang criminal, civil at administrative cases laban kay VP Sara at ilang mga kawani nito. So, it appears that the Ombudsman acted upon the recommendation of the committee. What I know is that the House or the committee itself did not file any complaint. Yan. Tingnan nyo kung paano niya sinagot, ha? Magkautal-utal na siya. Hindi na magkautal-utal, magka-blanco-blanco, nahihirapan siyang ipaliwanag. Anong sinasabi niya? Hindi raw, sa madaling salita, paiksiin natin, hindi ang House ang nag-file
ng reklamo laban kay Sara sa ombudsman. Ang House lang ang nag-suggest. Di ba? Tingnan mong kalokohan nito mga ito. Talagang tingin nyo sa taong bayan ay tanga. You are just playing words. Iniikot-ikot nyo lang. Oo, hindi mo nireklamo. Pero ang pinasa nyo dyan, puro complaint na galing sa House. So, tapos nirekomenda nyo na sampahan ng kaso itong si BP Sara. Oh, anong kalokohan yun? Kailangan mo pa ba maging grade 3 para maintindihan mong niloloko ka na itong mga ito? Hindi kami ang nag-complain. Nag-suggest lang kami. Uli, pakinggan nyo kung kaano kaloko-loko itong mga ito. Tingnan nyo sagot niya. So, it appears that tingnan nyo kung paano niya itatanggi. At sagot vlogger. Sagot iwas pusoy. It appears. Ang ginamit niya, it appears. Ililihis niya. It appears. the ombudsman acted upon the recommendation of the Ayan, committee. parang ipinasa niya sa ombudsman. It appears that the ombudsman acted upon the committee. Okay? So, yung ombudsman ang gumalaw. What I know ang alam ko is that the House or the committee itself did not file any complaint, but it appears that the ombudsman acted upon the recommendation. June Ayan, sabi niya, ang pagkakaalam ko, hindi ang House ang nag-complain, sila lang ang nag-suggest. Ang pagkakaalam ko, wala kaming pakialam sa pagkakaalam mo. Lagi itong ganito sa aking paniwala. It appears. Sa pagkakaalam ko. Alam mo kung bakit? Exit yan. Ang tawag dyan, kailangan may exit. Para pag kami nagreklamo, pag nabulilyaso, pag naipit sila, so sabihin ko, ano lang naman to sa pagkakaalam ko. Pero hindi yan yung ginawa talaga ng House. Hindi ka pwedeng magsalita dyan nang parang hindi ka sigurado. Paalala ko lang, Attorney Princess Abante, hindi ka vlogger. Iba yung pagkaka-vlogger. Kaya po, pinipilit natin, yung arte ni Claire, nung siya ay vlogger, hindi niya dapat dinala nung naging spokesperson siya. Nauunawaan nyo? Kasi kami mga vlogger, nagko-komentaryo kami based on our opinion sa balita. Kasi hindi kami tagapagsalita ni numan. Yung sinasabi ko dito ay hindi salita ni Duterte. Yung sinasabi ko dito ay hindi salita ni Pastor. Yung sinasabi ko dito ay hindi salita ng SMNI. Salita ko yun. But you are different. Tagapagsalita ka ng House. Tapos hindi ka straight to the point. What I know, ang paniwala ko, may mga ganyan-ganyan ka pa. Wala kaming pakialam sa paniwala ninyo. Wala kaming pakialam sa alam nyo. Spokesperson ka ng House, gusto namin marinig kung ano ang stand ng House. Ano ang plano ni Tamba? Wala akong pakialam sa'yo, wala kaming pakialam kay Claire. Kung hindi lang kayo magsasalita sa bibig ng inyong mga amo, wag na kayo magsalita dahil walang pakialam ang taong bayan sa inyo. Naiintindihan? Ang problema sa inyo, iiwas pusoy kayo May pagganyan-ganyan din si Claire hindi, sa akin lang, wala kaming pakialam sa inyo. Huwag niyong iiwas pusoy sa amin yung presidente. Huwag niyong iiwas pusoy sa amin yung Speaker of the House. Sa katunayan, Speaker of the House, may spokesperson siya, dalawa pa. Huwag kayong nagtatago sa palda ng mga babae. Nakakahiya kayo. Di ba? Huwag ka nang magpa-press con.
ko ang maririnig namin is yung opinion mo. Kung gusto mo ng opinion, mag-vlog ka. Lumayas kayo dyan. It appears that the Ombudsman acted upon the recommendation. June 10, pinagtibay ng plenaryo ng Kamara ang committee report, samantalang June 16 ito natanggap ng Ombudsman. June 19, naglabas na ng direktiba ang Ombudsman para sa Office of the Vice President at mga isinasangkot na kawani ng tanggapan at DepEd. Hindi Alam nyo, naman masagot ng abogada ang tanong kung ano ang implikasyon ng direktiba ng Ombudsman sa nakaambang impeachment trial ni VP Sara. alam nyo, ito, bago tayo pumunta rito kay Attorney Princess. Ang sagwa talaga ng pangalan. Pero kumukunti bumabagay na. But anyway, naitanong ko to, pwede ba yan? Natanong ko to sa abogado, no? Pwede naman daw kasi iba daw yung impeachment at iba naman daw yung kaso sa ombudsman. Yung sa impeachment, hindi ka lang makakapag-hold ng office, ito may mga penalties tong sa ombudsman. Posible naman daw. Ang sa akin lang, they are really desperate na matanggal si VP Sara. Ito, malinaw pa sa sikat ng araw. Kahit i-deny na ito ni Attorney Princess, si Tamba, tatakbo yan sa 2028. Nagsimula pa yan. Una pa lang, doon pa lang sa lintik na PI yan, yung People's Initiative. Sinabihan na yan ni Tatay Digong na may plano yan. Kaya gusto niyang palitan ng konstitusyon dahil may plano yan maging Prime Minister. Dahil hindi niya kaya sa butuhan talaga ang Duterte. Yan po ang sitwasyon ngayon. Ako'y may nakausap nga sa loob. Ito ay nasa, sabihin na lang nating lehitimong supporters ng Marcos Tambaluslos. Alam mo naman tayo, sabi ko sa inyo, friendly tayo. At reliable person kasi kilala niya yung mga from the inside. Sa katunayan, marami na nga daw nagagalit na congressman dito kay Tambaluslos, kaya lang nga naiipit yung pera, yung pondo. At sinasabi niya, totoo daw, according to him, totoo daw yung sinabi ni Chanco na talagang na-hostage lang itong mga wala silang magawa dahil kailangan nila ng, alam nyo na, pera din eh. Di ba? Wala naman silang magagawa dyan kailangan din silang may magawa sa kanilang mga distrito. So, parang naho-hostage at talaga namang nangyayari yun. Ako naniniwala ako doon. No? Pero meron daw awayan. Ang Marcos at Tambaluslos may hindi raw yung pagkakasunduan. Sinabi rin, I don't know if you will believe my source, no? Ako rin minsan kini-question ko pa rin, pero ito ang kwento sa akin. Even si Lisa at si Tamba may kiskisan. Tatandaan po natin sa lahi ng mga ng may mga pangarap sa politika, ganyan po talaga ang kalakaran. Ambisyon po, kunwari sa harap, mabuti sa'yo. Basta may pakinabang ka, mabuti yan sa'yo. Tingnan nyo ginawa nila kay Sara. Tingnan nyo ginawa ni BBM kay Sara. Di ba trinaydor ni BBM si Sara? Pero nagpakita ng maganda yan, harap-harapan. Yung pala, di umano, itong si Lisa, ayaw naman talaga si Duterte, dati pang binabanatan ng patalikod. Ang bumabanat kay Duterte patalikod si Lisa, ha? Si Duterte hindi niya babanatang nakatalikod to nakakadiri. Hindi niya mababanatan to kasi hindi traidor to si Tatay Digong. No, 'yun ang sabi, di umano. Kaya nakikinabang lang sila sa isa't isa. At meron silang common enemy, ang Duterte. Why? Because they have their own
They have their own ambition. Pero deep inside, alam daw sa loob, may kiskisa na itong dalawa. Nakukuha nyo? Ang tanong na lang dito, kailan ito puputok? But for sure, ito'y puputok dahil hindi naman pwedeng dalawa silang uupo na as ulo. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, even after the election, sinabi ko na ito agad-agad sa SMNI, nung sa programa namin sa SMNI, sinabi ko agad dito sa vlog ko na ang maglalaban sa 2028 ay hindi Marcos, hindi Duterte Marcos. It's going to be Duterte and the Pinks. Yan na po talaga yan. Kaya nga tingnan nyo, uulitin ko doon sa mga hindi nakarinig nito. Pili tinutulak ng Pink. Sino ba ang talagang gigil na gigil? Bukod sa mga NPA, bukod sa mga grupong komunista na grupo na talagang gigil na gigil sa impeachment, ang mga Pinklawan. Kasi may panalo ang Pinklawan dyan eh. Pag natuloy ang impeachment, magigirian ng dalawa. Marcos Duterte. That's for sure. Pag naipit ang Duterte, naipit si BP Sara, ilalabas niya ang baho ni Marcos. And I'm sure maraming hawak si BP Sara na baho itong si Marcos. So, lulubog si Marcos. Kaya gusto ng Pink yan. So, instead na Marcos at Duterte maglalaban sa 2028, ang maglalaban Duterte, Pink. Possibly Duterte, Tamba and Bam tandem. Posible yan. Coach, napaka-imposible naman yan. Wala namang may gusto kay Tamba. Tatandaan po natin. Ayaw nga ito si Tamba pero nakakuha ng pirma. Malakas po sumigaw ang pera. Malakas po sumigaw ang kapangyarihan. Malakas sumigaw ang ano. Tingnan nyo, bagsak na nga si Tamba at si Marcos at trust rating. Pero sinong nakakulong? Si Tatay Digong. So hindi po posible yan. Kung hindi man tumakbo yan si Tamba, may patatakbuhin yan na kaya niyang hawakan sa liig. But the player will be the Dilaw. Makakapasok. Di ba nabura na sa balat ng lupa yung mga Dilaw? Na inudoro na nga yan eh. Di ba? Ito ang pagkakataon nilang mabalik. Pag natuloy ito ng impeachment, it's either sugat-sugat ang Marcos sa impeachment or si BP Sara ang sugat-sugat. In any case, ang makalaban ng Pink ay ang Marcos or ang Duterte, panalo sila. At least. Bakit? Kasama sila sa finals. Matalo man sila sa finals, kasama sila sa finals. Hindi katulad ngayon, irrelevant ang Pink. Kaya nga ang Marcos nakikipagkuntsaba, kaya nga nakikuntsaba sa pula yan eh. Kaya nga nakapasok si Bam. At saka si Kiko. Bakit? Yung makinarya ng Marcos. Because this is a midterm election. Pero it shows na itong Marcos hindi kaya magpanalo. Hindi, mahina na talaga. Politically, mahina na. Lalong-lalo pagdating ng 2028. Pansinin nyo, at alam ko na o-observe nyo na ito, isa-isa na pong naglalayuan ang mga politiko. Dumidistansya na po kay Marcos. Napansin nyo, yung 18-5 na votes diyan sa Kamara, yan po'y malakas na sigaw for BP Sara. Even si Lito Lapid, nakakampi ni Marcos, nagboto kay BP Sara. Ganyan po, nagkaroon ng pakinabang si Lito Lapid. Unti-unti na pong didistansya yan kay Marcos because midterm election and presidential election are two different election. Ang midterm, nasa makinarya ng presidente.
Pagdating sa presidential election, wala na po yan. Distansya na po yan. Lalong-lalo si Marcos, alam nilang mabaho sa mabaho na sa labas. No? Kaya nga naman may gitgitan doon. Kasi itong daw, ako hindi ako totally naniniwala dito sa but ito kwento from the inside. Hindi daw gusto itong kay yung klase ng pagdiin kay BP Sara dito sa impeachment kasi naman nadidiin din ng Marcos, no? Sabi, totoo ba yan magkakuntsaba hindi. Talagang si Tamba raw ang gumagalaw dito. Ngayon nasa sa inyo na. Okay? Kinikwento ko lang ikwento ko sa akin. Pero kung titignan nyo, kung titingnan nyong mabuti, may katotohanan po. Nagtatagpi-tagpi po. Maybe not 100% accurate, pero nakikita nyo yung galaw. Si Tamba ayaw tumigil. Talagang patatalsikin si Sara. Hindi sila nakukontento sa impeachment. Hindi talaga pauulanan, kumbagat sa baril, kumbagat sa bala, pauulanan talaga ng bala si BP Sara.